Ako ay hindi manghuhula, tugon ni Padre Pio habang isinasara ang maliit na bintana ng kanyang kumpisalan. Ngunit bakit niya sinabi ito? Anong nasa likod nito? Abangan ninyo at panoorin at tutukan ang pagtatanghal ngayong araw upang malaman. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kinagagalak namin ang inyong pagbisita, maging baguhan man o taga-subaybay kayo. Ang kwento ngayon mula sa buhay ni Padre Pio ay maaaring magbigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. Bihirang ipaliwanag ni Padre Pio ang kanyang sarili. Minsan, ang kanyang mga salita ay nagkakaroon lamang ng saysay pagkalipas ng maraming taon. Ang kwento natin ngayong araw ay mula sa Pray, Hope, and Don't Worry ni Diane Allen. Ito ay tungkol sa pangungusap, isang pangalan na humuhubog sa isang buong pamilya. Panoorin at tutukan ninyo ito. Noong 1939, isang dalagang nagngangalang Angela Morano ang naglakbay mula sa kanyang tahanan sa Calabria patungong San Giovanni Rotondo. Mga bata pa, seryoso na siyang nag-iisip tungkol sa kanyang kinakabukasan. Ilang alok ng kasal ang naiharap sa kanya at ramdam niya ang bigat ng tamang pagpagpili. Maasang magkakaroon ng kaliwanagan, nagpasya siyang humingi ng payo kay Padre Pio. Noon, iisa lamang ang bahay na matutuluyan malapit sa kumbento ng mga mongheng Capuchino doon. Nang sabihin ni Angela sa may-ari na hihingi siya ng gabay kay Padre Pio, buong kumpiyansang sagot ng babae. Makatutulong si Padre Pio dahil kaisa siya ng Diyos. Magtiwala ka sa anumang sabihin niya. Maliwanag ang kanyang kaisipan. Kinakabukasan, nangumpisal si Angela kay Padre Pio. Sa huli, ipinaliwanag niya. May ilang lalaki ang nag-aalok sa akin ng kasal, ngunit natatakot akong pumili. Maaari po ba ninyong akong payuhan kung sino ang pinakaangkop na mapapangasawa ko? Tanong ni Angela. Tuwirang sumagot si Padre Pio. Hindi ako manghuhula, manalangin ka sa Espiritu Santo para sa paggabay. At isinara niya ang maliit na bintana ng kumpisalan. Lubhang nasaktan si Angela. Pinipigilan ang pagluha, bumalik siya sa bahay na tinutuluyan at ikinuwento ang nangyari. Sinubukan siyang aliwin ng may-ari. Minsan daw ay tila brusko si Padre Pio at sabi niya, magpakatatag ka, makukuha mo rin ang kasagutan. Maaaring ipaalala nito sa atin ang talinhaga sa banal na kasulatan tungkol sa nagpupumilit na mabalo o kaibigan sa kalagitnaan ng gabi na ang mensahe ay magpakatatag ka at patuloy na manalangin at ikaw ay makatatanggap. Kinakabukasan, muling lumapit si Angela kay Padre Pio, ngunit muli ring hindi naging maayos ang pangyayari. Isa na lamang ang natitirang araw niya sa San Giovanni Rotondo bago umuwi. Nagpasya siyang huwag sumuko. Sa huling araw na iyon, nang tumayo siya sa harap ni Padre Pio, sinalubong siya ni Padre Pio ng isang ngiti. Ano ang nais mo, anak? Inilabas ni Angela ang isang papel na may mga pangalan ng kanyang mga manliligaw. Bago pa man siya makapagbasa ng kahit isang pangalan, sinabi ni Padre Pio, si Ginoong Rispoli ang pinakamainam para sa iyo. Ngunit tiyakin mong may pakilala mo siya sa akin. Bukod sa katotohanang alam ni Padre Pio ang pangalan ng pinakaangkop na manliligaw para kay Angela, ang kapansin-pansin ay wala pa sa listahan ng pangalang iyon. Tiyak na labis itong ikinagulat ni Angela. Ngunit pakinggan natin ang sumusunod. Pagbalik niya sa Calabria, lumipas ang ilang buwan, unting-unting nagkaroon ng saysay ang mga salita ni Padre Pio. Ang pamilya ng isang lalaking nagngangalang Giovanni Rispoli ay nakipag-ugnayan sa ina ni Angela
para sa formal na pagpapakilala. Si Giovanni ay isang abogado na nagtrabaho sa Asmara, Africa at kamakailan lamang bumalik sa Italia. Nagkita ang dalawa at agad nagkaunawaan. Ikinuwento ni Angela kay Giovanni ang buong pangyayari tungkol sa kanyang pagbisita kay Padre Pio at iginiit na samahan siya nito sa San Giovanni Rotondo. Upang mapasaya siya, pumayag si Giovanni, ngunit may pag-aalinlangan siya. Dating debotong Katoliko, humina ang kanyang pananampalataya matapos mamatay ang kanyang ama. Nababalot siya ng matinding dalamhati dahil dito. Sa San Giovanni Rotondo, dumalo si Giovanni sa misa ni Padre Pio kasama si Angela. Ngunit hindi siya gaanong naantig. Pagkatapos ng misa, sinundan niya si Padre Pio sa sakristiya. Lumingon si Padre Pio at sinabi, Giovanni, dumating ka na pala. Natigilan si Giovanni. Alam ni Padre Pio ang kanyang pangalan at tila alam din niya na siya'y nanggaling sa malayo. Tumayo siyang tahimik at naguguluhan. Hindi ba't Giovanni ang pangalan mo? Tanong ni Padre Pio. Opo, sagot niya. Ikinuwento niya na nasa Africa siya nang mamatay ang kanyang ama at inamin niyang hindi niya malampasan ang lungkot. Sumagot si Padre Pio. Magpatuloy ka sa tuwid na landas at muli mong makikita ang iyong ama. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Nang bagitin ni Giovanni na nais ng kanyang ina na pakasalan niya si Angela, agad na sinabi ni Padre Pio, kayo ay itinadhana para sa isa't isa. Dapat mo siyang pakasalan. Ngunit malapit nang sumiklab ang digmaan, tutol ni Giovanni. Maaring tawagin ka ako anumang oras. Hindi ka maaapektuhan ng digmaan, pahayag ni Padre Pio, at tinutukoy niya dito ay ikalawang pangdaigdig na digmaan o World War II. Nagpakasal si Angela at si Giovanni noong 1940, 1940. Di naglaon na katanggap si Giovanni ng abiso para sa serbisyo militar. Ngunit pagdating niya sa tanggapan, sinabi sa kanya na may ibang itinalaga kapalit niya. Hindi na siya kailangan maglingkod. Natupad ang mga salita ni Padre Pio. Sa pagninilay ni Giovanni sa bawat eksaktong pahayag ni Padre Pio, nawala ang kanyang pag-aalinlangan at napalitan ito ng malalim na pananampalataya. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang ating kwento. Makalipas ang mga taon, bumalik ang mag-asawa kay Padre Pio. Nalulungkot sapagkat wala silang anak. Huwag kang mag-alala, sabi niya, darating ang mga bata. Sa katunayan, maaari na kayong maghanda ng damit ng sanggol. Ang mga una ay lalaki at ang huli ay babae. Ano po ipapangalan namin? Tanong ni Giovanni. Pangalanan ninyo kung ano man ang gusto niyo, sagot niya. Ngunit ang huli ay maaari ninyong ipangalan sa akin. Una silang binayaran ng 3 anak na lalaki. Noong 1956, isinilang ang kanilang unang anak na babae. At makalipas ng 6 na taon, dumating ang bunso, isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Pia. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang video, mag-like at ibahagi ito upang mas marami ang maabot ng mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampanilya sa kanan nito upang hindi mahuli sa aming mga bagong i-upload sa channel na ito. Nais nyo bang lalo pang mapalalim ang inyong ugnayan kay Padre Pio? Isang alang-alang ang pagiging isang miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang lumago sa espiritual at maging bahagi ng aming komunidad na nagdarasal. Maging buwan ng donante o taga-abuloy at makinabang sa mga pamisa at regalo ng larawan, medalya ni Padre Pio o rosaryo na naaayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Maaaring magbigay ng donasyon gamit ang GCash o direct deposit sa aming BDO account.
Tingnan din ang link sa description box sa ibaba para sa mga detalye. At pagpalain nawa kayo ng Mahal na Birhen at ni Padre Pio at magkita-kita po tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e